Good evening, everyone. Our topic is Designing Social Work Research. In this presentation, we'll learn how social workers use research to better understand people and help address different community issues. We'll also see why having a good research design is important in creating effective and ethical interventions. Research design works like a plan or guide for a study. It helps social workers conduct research in a clear, organized, and evidence-based way that truly reflects the needs of the people they serve. So there are three main approaches in social work research. First one is qualitative, second is quantitative, and the third is mixed method. Each of these plays a key role in how research is done and understood, which will be explained further in the next part of our presentation. Good evening, everyone. I'm Althea Cardenas. So right now, let's proceed on my discussions. First, I'll explain qualitative approach. The qualitative approach focuses on understanding people's beliefs, emotions, and social context through their lived experiences. It's especially useful for exploring under-researched issues and generating fresh ideas or theories for social work practice. So guys, ang qualitative approach ay ginagamit natin para mas maunawaan ng mga karanasan at damdamin ng mga tao. Lalo na yung mga nasa mahihirap o sensitibong sitwasyon. Hindi lang tayo nagbe-base sa numbers kundi sa mga kwento mismo ng buhay nila. For instance, gusto nating malaman kung paano nakakaapekto ang poverty sa self-esteem ng mga solo parents. Hindi sapat na magsusurvey lang tayo. Mas mainam na kausapin natin sila ng personal, pakinggan natin kung paano nila nararanasan ang discrimination, kung paano nila pinapatatag ang sarili nila, at kung ano ang mga pangarap nila para sa mga anak nila. And sa ganitong paraan po, naiintindihan natin ang problema. Hindi lang natin naiintindihan ang problema, kundi pati ang mga emosyon at pananaw ng tao. Kaya nga sa social work, napakahalaga po ng qualitative approach kasi dito natin nabibigyang boses ang mga taong madalas hindi naririnig sa lipunan. At mula doon, nakakabuo tayo ng mas makataong paraan para makatulong. Okay? Next slide naman po is the case study. This design gives a detailed look into a single subject, event, or setting to understand it. So, ang case study naman po, tumututok lang sa isang tao, isang pangyayari o isang lugar. So, ang goal po nito ay mas maunawaan natin na mabuti yung sitwasyon. For instance, imbes na pag-aralan ang maraming tao, pipili lang tayo ng isa para mas maobserbahan at maintindihan ang nangyayari sa kanya. Next, it collects data from different sources to form a complete picture of the case. It means, kumukuha tayo ng information mula sa iba't ibang paraan, like pwedeng interviews, observations, o mga records, and ginagawa natin ito para mabuo yung kwento ng case. Hindi lang siya iisang side ng story, no? And next one is studying how local youth center helps teens overcome substance abuse. Halimbawa, gusto nating malaman kung paano natutulungan ng isang youth center ang mga kabataan na huminto sa paggamit ng drugs. Pag-aaralan natin ang mga programs ng center, and kakausapin natin yung mga kabataan, mga social workers, at tinitingnan natin kung ano yung mga pagbabago sa buhay nila. And in this way, mas mauunawaan natin ang situation ng client or ng group. At bilang mga social work students, mahalaga ito kasi tinuturuan tayo ng case study kung paano tumingin sa isang case ng buo at may panguunawa. Hindi lang siya based sa isang bahagi ng kwento. Okay, next slide. In ethnography. This approach involves immersing in a community or group to understand their culture, beliefs, and social interactions. So, kapag ethnography naman guys,
ang researcher ay sumasama mismo sa isang community or isang group para mas maintindihan kung paano sila namumuhay. Hindi lang tayo nagtatanong o nanonood mula sa malayo. Pumupunta tayo mismo sa lugar nila para makita kung ano yung culture nila, kung ano yung mga paniniwala nila, at kung paano sila nakikisalamuha sa isa't isa. For instance, gusto mong pag-aralan ang buhay ng mga mangingisda. So, para malaman mo, sasama ka mismo sa kanila. And para makita mo at maramdaman mo kung ano yung mga karanasan nila sa pangingisda. Okay, the next one is, the researcher observes and sometimes participates in daily life to gather authentic insights. So, habang nasa loob ka ng isang community, habang nasa loob ng community ay yung researcher, inoobserbahan niya yung mga pang-araw-araw nilang gawain. Pero minsan, ay sumasali rin siya mismo, Ginagawa ito para makakuha siya ng facts, information. Hindi lang narinig niya, kundi naranasan niya rin. And halimbawa, kung nasa indigenous community siya, pwedeng sumama sa mga rituals, community activities, and para doon, maintindihan niya talaga kung bakit mahalaga yung mga ginagawa ng mga taong yon sa isang community. Okay, last slide. Living in an indigenous community to learn how traditions shape social support systems. Ibig sabihin, may researcher na tumira mismo sa isang katutubong community para malaman kung paano nakakatulong ang kanilang mga traditions sa pagtutulungan ng mga tao. So, sa pamamagitan ng pamumuhay kasama sila, mas naiintindihan ng researcher kung paano umiikot ang social support system nila, tulad ng pagtutulungan sa panahon ng problema or pagbibigayan sa araw-araw na buhay. And sa social work, mahalaga po yung ethnography kasi tinuturuan tayo nitong pakinggan at i-observe ang mga tao sa tunay nilang environment. Dito natin natututunan kung paano na i-impluwensyahan ng culture at traditions ang kanilang mga behavior, relasyon at pang-araw-araw na desisyon. Sa ganitong paraan po, mas nagiging sensitive and culturally aware tayo bilang mga future social workers. And to summarize may discussions, lagi nating tatandaan na kapag sinabi nating qualitative approach is para maintindihan natin ang tunay na karanasan at nararamdaman ng mga tao. Sa case study naman, pag-aaral ng malaliman sa isang tao or situation para mas maintindihan siya. And sa ethnography naman, pagsama sa isang grupo o komunidad para makita kung paano sila namumuhay. That's all po. Thank you. Grounded theory. This design aims to build a new theory by systematically analyzing collected data. It focuses on discovering patterns and relationships that emerge from participants' experiences. Ito ay isang uri ng quantitative research na layuning bumuo ng bagong teorya base sa mga karanasan at sagot ng mga participants. Hindi agad may teorya sa simula. Nabubuo ito habang ini-interview, inoobserbahan ang participants. Example, developing a theory on how single mothers adapt to urban poverty based on interview findings. Ibig sabihin, gumagawa ng bagong paliwanag o ideya base mismo sa tunay na karanasan ng mga participants. Phenomenology. This approach seeks to understand how individuals experience a particular phenomenon or event. It emphasizes describing the essence of lived experiences rather than explaining them statistically. Ito rin ay qualitative research na gustong maunawaan kung ano ang nararanasan ng tao sa isang pangyayari. Mas binibigyang pansin dito ang pakiramdam, karanasan at pananaw ng tao kaysa sa numero. Example, exploring how survivors or natural disasters describe their emotional recovery journey. Ibig sabihin, inaalam kung ano ang mismong nararamdaman at nararanasan ng mga tao
participants. Let's start with the descriptive approach. Ano nga ba ang descriptive approach? From the term description or describe, nilalarawan nito ang mga katangian, patterns, or trends sa loob ng isang populasyon o grupo. It also done in natural or survey-based environment, meaning, isinasagawa ito sa tunay na kapaligiran sa pamamaraang may pangangalat ng datos sa mga tao sa pamamagitan ng survey. Isang halimbawa, ang pag-survey sa mga families para ma-identify at maisalarawan ang pagkakaparehong challenges na kinahaharap ng mga single parents. Quantitative approach. The quantitative approach focuses on collecting numerical data and using statistical analysis to interpret results. It helps test hypotheses, measure program effectiveness, and identify trends or relationships between variables. Ang quantitative approach ay uri ng research na gumagamit ng mga numero at datos para makakuha ng resulta. Dito, binibilang at sinusukat ang mga sagot ng tao gamit ang survey, graph, or percentage. Layunin nito na makahanap ng pattern o relasyon sa mga bagay na pinag-aaralan. Next is experimental. Experimental is a test of cause and effect relationships by manipulating variables and using random assignment. It is conducted in a controlled environment or lab setting. Ang experimental ay isang paraan ng pag-aaral o pananaliksik kung saan sinusubukan ng isang bagay para malaman kung ano ang magiging resulta o epekto nito. Sa experimental, sinusubukan kung paano nagbabago ang isang bagay kapag may binago ka. Madalas itong ginagawa sa isang lugar kung saan kontrolado ang lahat tulad ng laboratorio. Ang halimbawa nito ay testing if a new counseling program reduces anxiety among college students. Sa madaling salita, ang experimental ay isang paraan para malaman kung may epekto ba ang isang bagay sa pamamagitan ng pagsubok nito sa isang kontroladong paraan. Next is quasi-experimental. It is a test of causal relationship without random assignment between group. It is usually done in natural or real-world environment. Ang quasi-experimental ay isang uri ng pag-aaral o pananaliksik na halos katulad ng experimental. Gaya ng experimental, sinusubukan din dito na malaman kung may sanhi at bunga na relasyon sa pagitan ng mga bagay. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay hindi random ang pagpili ng mga kalahok. Kadalasan, ang quasi-experimental ay ginagawa sa natural o tunay na sitwasyon, hindi sa laboratorio. Ito ay dahil mas madaling gawin ang pag-aaral sa mga lugar kung saan nariyan na ang mga tao at sitwasyon. Halimbawa nito ay comparing academic performance between students who attend mentoring program and those who don't. Sa madaling salita, ang quasi-experimental ay parang experimental, pero random ang pagpili ng mga kalahok. Ito ay madalas gamitin sa mga sitwasyon kung saan hindi praktikal o posible ang random na pagpili.
Next is correlational. Examine the strength and direction of relationship between variables without manipulation. It is conducted in natural or existing setting. Ang correlational ay isang uri ng pag-aaral o pananaliksik kung saan sinusuri kung may kaugnayan ba ang dalawa o higit pang mga bagay. Hindi ito naghahanap ng sanhi at bunga kundi kung may connection ba. Sa correlational, gusto mong malaman kung may nagbago ba sa isang bagay, may pagbabago rin ba sa isa pang bagay. Ginagawa ito sa mga natural na lugar o sitwasyon. Halimbawa nito ay studying the relationship between stress level and job satisfaction among social worker. Sa madaling salita, ang correlational ay isang paraan para malaman kung may connection ba ang isang bagay o higit pa, kung gaano kalakas ang connection na iyon at kung ang connection ay positibo o negatibo. Hindi ito nagpapatunay na ang isang bagay ay sanhi ng isa pa. Now, let's proceed to mixed method approach. Ano nga ba ang mixed method approach? From the term mix, it is a combination of two datas. Ito ay ang pinagsama-samang data mula sa qualitative insights and quantitative evidence. Para saan? Para higit na maunawaan ang isang social issue. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga personal experiences o karanasan ng isang individual kasama ang mga measurable data, nagkakaroon ng mas malinaw na resulta. Mixed method approach involves statistics and experiences including real-life stories. It is designed to help the researcher design more effective, realistic, evidence-based policies and interventions that will address the realities we have. So, to summarize the discussion, having a well-structured research design is very important in the field of social work because it serves as the guide or yung pinaka-framework natin para masigurado na yung practice is ethical, informed, and effective. Aside from that, a clear research design helps us na magkaroon ng isang solid direction kung paano natin siya gagawin or kung paano natin gagawin yung isang study, from identifying the problem up to choosing the right methods and to analyzing the data. It also helps us as a future social workers to really understand different social problems in a more holistic way. Hindi lang siya about sa mga numbers or data or analysis. It is also about sa mga different human experiences, human needs, and everyday struggles. So in short, a well-designed research plan makes sure that everything we do in social work is both scientifically sound and human-centered. Meaning that we base on the work on evidence and proper research, but at the same time, we never forget the human side, which is the empathy, compassion, and the understanding na core talaga ng profession natin. And that wraps up our discussion on designing the social work research. Thank you for listening, and we hope that this discussion helped you understand how important research design is in our field. That's all, and goodbye. You're nothing but a second rate, trying hard, copycat. Should have met me worst. You have been the best. At pinali mo naman ang lahat. Gubuhin ba talaga yung tingin mo?
I just made the choice. And you chose Reina. Anong karapatan mong hingi na isang bagay na ipinagdamot mong ibigay? I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Ang choice, para lang sa may pera. Dahil nga ang mundo ay isang malaking quiapo. Maraming snatcher. Maaagawan ka, lumabang ka.